After 1 month nga po na bakasyon ng aking asawa dito sa Pilipinas ay pabalik na nga po siya ng Saudi. At eto, kinabukasan nga po ay nagising nga po pala kami dito ng 1:30 ng umaga. Dahil ang flight nga po niya mamaya ay 10:50 AM in the morning. Kaya maaga nga rin pong aalis ang aking asawa para naman sa ganun ay hindi nga po siya malate sa kanyang flight. Eto na naman yung pinakamalungkot sa part ng aming buhay. Naaalis na naman po ang aking asawa, papunta nga po siya sa ibang bansa. Hindi na po talaga namin napigilan kagabi na mag-emote. Kaya ramdam ko rin po yung asawa kung gaano nga po siya kalungkot na lalayo na naman po siya sa amin. Mabigat rin po ang aking kalooban na lalayo na naman po ang aking asawa para sa amin. Pero kailangan na naman po niyang magsakripisyo para sa aming binuong pamilya. Kung may sapat lang po sana kaming pera or mga ipon, kahit may mga investment nga po kami, kaso nga lang ay wala pa nga po kaming ganun, kaya kailangan niya pong bumalik. At syempre para sa mga future ng aming mga anak. Habang lumalaki po kasi ang mga bata ay lalo nga pong maraming gastusin. Kaya kailangan po naming magtiis na dalawa at kailangan po naming magpakatatag. Kahit magkalayo tayo, kahit hindi kita nahawakan sa araw-araw, umasa ka, hindi ako gagawa ng kahit anong dahilan para masira ang meron tayo. Alam kong hindi madali ang long distance relationship. Yung walang good morning na may kasamang yakap sa umaga, walang good night na may halik sa noo, walang simpleng paghawak sa kamay kapag pagod ang isa't isa. Pero gusto kong malaman mo, ang distansya, hindi sukatan ng pagmamahal. At hindi hadlang ang layo para iparamdam ko sa'yo kung gaano ka kahalaga sa buhay ko. Pero minsan mapapaisip ka na lang talaga na kaya pa ba mag-isa. Grabing laban to, no? Kasi ang distansya ang pinakamahirap kalabanin. Kapag mag-isa ka na lang, dami mo nang iniisip paano mo lilibangin ang iyong sarili. Pero ganun talaga kapag nga po LDR kayong mag-asawa. Tulad nga po ng sabi ko sa inyo, distansya lang ang mahirap. Pero kung talagang mahal mo ang isang tao, iingatan mo. At papahalagahan kahit nga po magkalayo kayo. Sa mga oras na to ay naantay lang po namin yung inarkila po naming tricycle papunta nga po doon sa bus stop. Kaya habang nagkikwentuhan nga po pala kami ng aking asawa ay medyo nalulungkot po talaga ako. Dahil sobrang bilis nga po yung araw na bakasyon ng aking asawa dahil 1 month lang pero po. Pero kailangan po talaga naming maging matatag kahit mahirap. Mamiss mo si Dade? Apa. Mamiss mo si Dade? Oo. Parang hindi naman. Dumating na nga po yung inaantay po naming tricycle at eto na nga lumabas na nga si Mr. at inalabas na nga rin po ang kanyang bagahe. Bali, ihahatid lang po namin siya sa bus stop kasama ko ang dalawa kong anak. Kahit na mag-aalas 3 pa lang ito ng madaling araw ay for the go, ihahatid po talaga namin ang aking asawa dahil susulitin po talaga namin na makakasama nga po siya. Masakit sa loob ko na hindi ko nga po naihatid yung asawa ko doon sa airport. Tulad nga po ng sabi ko sa inyo, pagkababa nga po niya doon sa Manila, ay diretso na nga po siya ng airport at papasok na nga po siya para mag-check-in. May paparating na nga pong bus papuntang Pasay kaya nagpaalam na nga po sa amin itong asawa ko at niyakap na nga po niya ang aking mga anak. At ang masasabi ko sa asawa ko na mahal ka namin ng mga bata at lagi kang mag-iingat sa Saudi. Basta lagi lang tayong magdasal sa Panginoon. Alam kong hindi niya tayo pababayaan, lalong-lalo ka na dahil lalayo ka na naman sa amin. Alam ko na hindi madali para sa'yo to, na aalis ka na naman at iiwan mo na naman kami. Pero palagi mong tatandaan na kahit malayo man ako sa'yo or malayo man tayo sa isa't isa, hindi magbabago ang halaga mo bilang ikaw dito sa puso ko. Mahirap magkalayo pero ikaw pa rin ang pipiliin ko araw-araw.